because this is what the Lord wants Amen. for us, sa ating pong mga nagagamit ng Panginoon. Kaya patuloy po tayo sa Panginoon at wag po tayong mahihiya, wag po tayong manghihinawa dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas. Yun po. And I'm saying this dahil talaga pong pag kayo po ay nakatayo, hindi niyo po talaga maiwasan medyo kinakabahan at minsan doon sa mga bagay na pinag-aralan mo is may point na mental block ka, nasa labo ba ako, may ganun po. And later on, alam ko po, lahat po tayo, dahil mahal tayo ng Panginoon, in God's time, di ba, lagi po tayong magkakaroon ng pagkakataon na maging testimony of God's goodness sa iba. And alam ko po na lahat po tayo ay tatayo din. Amen. At yung nga po, wag po tayong mahihiya dahil ang Diyos natin ay dakila. Baga, He will be the one to give you confidence dahil you're doing it for the glory of God. Not for the glory of His name. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Yeah. And sige po, bago po tayong bago ko po masimulan, and let's pray po. Father in heaven, maraming salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, Lord. Wala nga pong kabuluhan ng aming pagtitipon, Panginoon, kung wala po kayo sa aming kalagitnaan. Lord God. Kaya dalangin ko nga po, Panginoon, ang banal Diyos na ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa amin. Maraming salamat po. Dahil kayo po ang nakakaalam ko na po ang aming mga pangangailangan spiritual, Panginoon, O Lord. At kayo nga po, Panginoon, ang source of all sources, Panginoon. Dahil sa inyo nga po, nagmumula ang karunungan, nagmumula ang kalakasan, O Lord, at nagmumula ang aming kumpiyansa at siya pong magpapalakas ng aming pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ang buong araw na ito, O Lord God, para lamang po sa kapurihan ninyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Actually po, lagi po nagagamit po ang salitang actually. Very common na pong ginagamit ang actually, eventually, physically. Para nakakapagpadagdag daw po yun ng bulaklak sa bawat salita. Nagagamit po yun parang lalo na po pag meron po kayong target na oras na usapin, na magsasalita po kayo para umaga is madagdagan ng oras. Makakakonsumo po kayo ng oras. Amen. Lalo na po kasi talaga, pag nakakalimutan niyo po yung minsan ganun po talaga, dahil siguro po pag nagkakaedad po talaga, yung mga pagkakataon na nakakalimutan niyo. But, sabi nga, ang magandang mensahe ay hindi lamang nagmumula dun sa taong nagsasalita. Diba? Lalo na't ang salita ng Diyos ang ibinabahagi. Kundi dahil sa kilos ng banal na Espiritu. Kaya napakamarami po talaga mga matatagumpay na tumatayo para sa Panginoon, mga preachers, na talagang makikita mo yung pagkilos ng Holy Spirit. And yun po, and what I'm sharing po is what I admire po kila Pastor Morgan and Pastor Paulo and Pastora Agape, when they stand po talaga sa kalagitnaan, nakikita niyo po yung pagkilos, di ba? Yung nakakaano po kayo, namamangha po kayo, wow, saan nanggagaling yung mga salita niyo, di ba? Yung mga pangangailangan mo is, pangangailangan mo marinig is naririnig mo, di ba? And yun nga po, as I stand here, sabi ko, Lord, kayo nga po rin po kumilos. Gusto ko nga rin po ma-experience yung ganun. Yung sometimes meron kang isi-share na topic, but you never know, may lalabas sa'yo na, Lord, ikaw na nga po ang mangusap. Dahil hindi siyang nakatayo dito ang hindi niya naman alam kung ano yung pangangailangan mo, di ba? Kaya, yun. And
And yun na po, medyo humama na rin po yung ano ko, pasakalit ako, no? And ano po, I praise the Lord. Dahil may kadagdagan po talaga ako. Sabi nga po ng aking may bahay, and I admit naman po na may kadagdagan. But, yung may katuturan po, ang pagtayo sa harapan, laging may katuturan ang iyong sinasabi, lalo na ang iyong sinasalita ay galing sa Panginoon. At ang kaya ka nagsasalita ay dahil yun ang gusto ng Diyos na marinig namin. Nating lahat, hindi lang po kayo, ako na rin po, na nagsasalita. Dahil minsan po, may experience yun, nagsasalita ka, minsan hindi mo alam kung saan din nagmumula yung sinasabi mo. Right? But when the word na lumalabas sa iyo sa kapurihan ng Panginoon, alam mo hindi sa iyo. Right? Diba? It's from the Lord. Amen. So, ang gusto ko po i-share today is, dito po talaga ako rin nililid ni Lord, is about growth. Dahil yun po yung kailangan natin. Right? And from the past Sundays and Saturdays po, nag-senior po ni Pastora Agape about watch and pray. Si Pastor po, I remember last Sunday, senior na po is who Christ is in you and who you are in Christ. Diba? Na pinaalalahanan tayo na ano yung meron tayo. Diba? Na nung ma-born again tayo is si Jesus na siyang maging Lord and Savior natin. So now po, ang gusto ko pong i-share is about growth. Diba ba? Diba? Ang bata, when a child is born, pinanganak siya, nilabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina. So on the first day ng baby po, ina-expect nyo po, in 2 weeks time, or in months time, ano po siya? Lalaki po, di po ba? Di ba? Siyempre, pag pinanganakan, pag lumabas nga po siya sa sinapupunan ng talagang ano po siya, baby, kasi naano ko po yan na-experience ko po yan I was blessed to, nung pinanganak ko si Andrew. Nung nilabas talaga siya nandun ko po sa sinapupunan si kay Sister Jing po, talagang, ang sama po ng itsura. yung actual po, yeah. Pero ma-amaze ka. Bakit? Ang galing ni Lord. Na po, no? Yung bata lumalabas. Opo na. Maliit. Tapos paglabas nung biglang bulaga. Nakalabas niya yung ulo. Biglang, ang laki. Yung biglang na lumaki. Diba? And tapos, yung paghugot ng ganun. Tapos, yun nga, na opo, yung asawa niyo habang talagang pag nakaano po yung asawa niyo, yung babae, ang sinisigaw, nanay ko, nanay din po ba? Totoo po ba yun? Na parang ang lahat ng nanay, yung mga anak, ang lagi sinisigaw, nanay ko. Bakit hindi yung asawa ko? Kaya sabi ko, nga po talagang napakalaking papel talaga ng nanay. No? So imagine mo yung anak, pag nanganak ka, nanay ka, tatawagin mo, nanay mo. Di ba? So, ayun po pass lang talaga. Kaya talaga napakalaking po talaga ng pagiging ina. Hindi pa Mother's Day po Hindi pa. Hindi na-appreciate ko lang po. Kasi nga, pinag-uusapan nga, sinabi ko nga po na yung bata, maliit pa lang, tapos expect mo siya na lalaki. Hindi po ba? So, tayo po, when we were born again in spirit, di ba? Ano po ang dapat i-expect sa atin pagkatapos natin born again? Di ba? Mag-grow din tayo. Doon tayo ini-intent ni Lord na mag-grow din tayo. Amen. So, basahin po natin sa sa 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18. It's talk about growth po ito. So, dito po sa 2 Peter, the book of 2 Peter, book po na sinulat ni
yung first chapter niyo po is, sinabi niya po rito sa first chapter is, ang tinuro po rito is yung na He has given us the divine power. Kumbaga yung what we all need na bilang mananampalataya. So sa second chapter naman po is He talks about false teachers and their distractions. And sa third chapter po, which is, babasahin ko po sa 17 and 18, sinasabi po rito yung ang topic, ang gusto ipahayag dito ni Peter is yung the day of the Lord, yung sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. And then so I will read po sa 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18. Ang sabi po rito, ito na po yung last verses on the chapter po ng 2 Peter verse 3. Sabi po rito, therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. But, verse 18 po, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Yun nga po, sinabi po rito na, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, yun nga po, ano po ba yun? Yung grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So, yun po ang ating, yun po ang sinasabi sa atin na we should be continue growing doon sa grace ng grace ni God through our Lord Jesus Christ. Di ba? Na, kumbaga, lumago tayo sa ating kaalaman sa Panginoon. Amen. So, bakit nga ba natin, bakit nga ba tayo should grow spiritually? Bakit nga po? Meron pong tatlong reason. Amen. So, meron po akong mga list po dito. Yeah. And that I will share to you po. There are three reasons why we should grow spiritually. First is God predetermined or predestined that we should grow. Ulitin ko po. God predestined that we should grow. Amen? So, talagang itinadhana ng Panginoon na tayo'y lumago. Di ba? Let's read it in Romans chapter 8 verse 29. Amen. I remember po, nag-share din po ito kahapon sa Bible study. Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi po dito, nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Naunahan niyo pa po ako. Amen. Amen. Sabi po dito, Romans 8 verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Yun nga po, na talagang God intends us to grow. Right? Ang pangalawang reason that why we should grow spiritually is it's for us to be protected, meaning God desires to protect us. God desires to protect us. Diba? Basahin po natin sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. And then 2 Peter 2 to verse 14. Sige, basahin po natin. Punta po tayo 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Yeah, talk about, ito nga po yung mga false teachers. Diba? That's why that's why the Lord intend us to grow in our spiritual life. Is for us to be protected. Diba? Kasi gusto ni Lord na maprotektahan natin ang ating
prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth in disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. So, basahin na po natin sa ang salita ng Diyos. Amen. Para maintindihan po natin. Amen. Dahil ako rin po medyo mas malinaw po pag sa akin lang po ito, but for sa inyo po, kung saan po kayo mas naunawaan is okay po. So, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3, sabi po nito, ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at paniin nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa rin susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay at dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanan sinusunod natin. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Amen. So, basahin din po natin 2 Peter chapter 2 verse 14. Basahin ko na lang po siya sa Tagalog. Verse 14. Amen. Ang sabi po rito, kung tumingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong may hina. Sanay sila sa pagiging sakim. Mga sinumpa sila. And then, punta po tayo sa verse 17 to 19. Ang mga huwad na gurong ito'y tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin. Inilaan na sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa imoralidad ng mga taong katatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Amen. Yeah. And as I read this book, ngayon, lang rin po. Kasi yesterday, we talked about free will sa Bible study. And wow, it's actually connected po talaga siya. No? Na ang tao, dahil tayo nagpo-fall because of hindi natin nababantayan kung paano natin i-exercise yung free will na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. As we talk about free will yesterday po about sa Bible study. Kaya nga talaga ang free will is a gift from God. Kaya napaka-importante na tayong mga anak ng Diyos ay lagi pong naka-align dun sa will ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon para hindi po tayo maligaw. Kaya eto po, yung topic po natin about growth, sabi ko nga po, the second reason is kaya gusto ng Panginoon na tayo'y lumago ay para maproteksyonan tayo. Yeah. Dahil nga, talagang ito po sa binasa natin, na pwede tayong maligaw talaga eh. Dahil yung mga tinuturo sa kasalukuyan, di ba? Very rampant na po when you talk about liberty, free will, madali po talagang naliligaw na ang tao.
may mga pagkakataon na akala mo tama sa paningin mo, but mali kung batay sa kagustuhan ng Diyos. Right? So let us always remember po na once we were born again, ang will ng Panginoon sa atin ay maging righteous tayo at holy. Because our God is holy. Diba? And when we were born again, yung relationship natin talaga kay Jesus, ang importante po. Diba? Kaya napakasarap po, napaka-importante po na talagang sa ganitong pagtitipon, talagang lagi po tayo napapaalalahanan. Now, why we're doing this, why we are fellowshipping, why we are worshiping God, why we are in the church is why? Because of Jesus. Diba? Because of God. Right? Dahil kiniriin nga tayo ng Panginoon na sumamba. Diba? Sumamba dahil yun ang nature natin na tayo sasamba. Right? And the sad thing is, nababalik ko ba yung word ng pagsamba? Sometimes, ang tao, mali ang nasasamba natin. Diba? Nasasamba natin ang mga material na bagay. Diba? That's what you call idolatry. And we all know na the Lord hates idolatry. Right? And yun po ang mga bagay na sumasagabal sa ating paglago. Yung mga idol sa buhay natin. Yung mga kabigatan na nasa buhay natin. Yung mga kasalanan na ayaw pa natin bitawan. Diba? Ayun yung parang, diba pag naglalakad po tayo, pag meron tayong karga, diba? Ayun yung mga nagpapabagal sa atin. Diba? Hindi tayo maka-move forward dahil mabigat. Diba? Imagine po may hila-hila kayo. Hila-hila kayo isang sako ka ba na bigas? Diba? Bigat na, hindi ka makakaabante po. Diba? Anong gagawin nyo? Para dumiretso ang ano nyo. Pwede nyo iwan lang. Di ba? Diba? O kumuha ka ng trolley. Or pwede mong bawasan. O wag na lang po bigas kasi masyadong importante yung bigas. Parang may hila-hila ka lang. Wala na. Gusto mo may hila-hila ka mabigat. Diba? Nakatali sa'yo. Diba? Anong pinakamagandang bagay na gawin mo? Isputulin mo yung tali. Diba? Ganon din po yung kasalanan. Yun, diba? Meron tayo hindi lang natin alam, merong mga maliliit na bagay na kasalanan, meron talagang hirap na hirap kang bitawan. It's either your finances, it's either your relationship, it's either marami po it's either yung nakalimutan ko na po yung term doon. Basta yun na lang rin po yun. Di ba ba? Kasi meron po talaga akong hindi ko nalalayo sa akin. Meron po talaga akong kapamilya na talagang meron po siyang isang area na hindi niya mabitaw-bitawan. And I'm praying na mabitawan niya na rin po yun. Mga vices. Yeah, opo. Yung mga vices, yun po talaga eh. Kaya hindi ka po talaga makapag-grow. And yun lang naman, tayo naman po nakakaalam kung ano yun eh. Yeah. Sa sarili natin eh. And yun po ang pagpapaalala na alam lahat ng Lord yun kung ano yung meron ka. Yung sumasagabal sa iyo. And only you can decide. Di ba ba? So you will grow. Amen. Amen. Actually, mahaba po itong mga list. Pero sasabihin ko rin po lahat ng ito. Yeah, for us to be reminded or maging guide po natin. Yeah, and I was so blessed po na dito po ako na-lead ni Lord na ma-share po ito dahil makakapagpaalala po ba sa atin na yung sitwasyon mo, yung relasyon mo sa Panginoon. Yeah, amen. So, ayun na po, no? Dalawang reason na yung naibigay ko po, no? Reasons why we should grow spiritually. And then the third po is our love for Jesus and our knowledge of Him. Amen. So, remember po, we are saved to grow and live in righteousness. Amen. Amen. Yun po, no? 3 reasons why we should grow
spiritually. And now po, why do we fail to grow spiritually? There are also reasons why we fail to grow spiritually. Amen. So bago ko po i-share yung why do we fail to grow spiritually, I want to share some story po. Yan. Amen. Para medyo magising-gising po dahil talagang paghapon. Amen. I don't know if you hear this story po. Medyo nakakatawang story lang. Amen. Meron pong mag-asawa. The husband and wife wants to go to travel. Diba? Yun naman po ang dahil nowadays po, talagang gusto mag-travel. Pag may konting budget. Yeah. Silang mag-asawa, gusto nga mag-travel, makapunta sa Israel. And then, yung mother-in-law nung husband wants to join. So, because the husband loves his wife and happily love his mother-in-law, yeah. Because yung first love, di ba, ano po, ganun talaga eh. When you marry your wife, of course, you love your wife. Right? And secondly, kailangan mo na rin mahalin yung mother ng wife mo dahil, di ba, she's the mother of your wife. Amen. Parang bida po mga nanay po ngayon, ano? Amen. Yeah, talaga ngayon po, we appreciate po talaga yung mga nanay. Amen. So, yun na nga po, silang tatlo pumunta sa promised land sa Israel. Ilan lang po yung mga taong pwede magbigyan ng pagkakataon na makapag-travel. Right? And we all know po, sila tita po, we're blessed to see the promised land. Yeah. And yun na nga po, di nakarating na sila. nakarating na sa promised land. Di namasyal na sila. But the sad thing, yung mother-in-law, namatay. Kumbaga, inatake, tapos doon na inabutan sa Israel. It's only a story po, tita. Magaling lang po siguro ako magkwento. It's not kwento lang po ito. Kumbaga, sabihin niyo po kwentong barbero. Just to have, just to have fun. Kwento lang po. Kumbaga, marites lang. Di namatay. Namatay yung ang hirap nun na sa ibang bansa na nabutan. So, yun na nga po, di namatay. So, ang ginawa nung husband, paano to? Pumunta sila rin sa nag-aayos nung, kasi hindi naman sila taga-Amerika sila, or taga-Pilipinas, or somewhere. Basta hindi sila taga-promise lang. So, ang sabi nung sepulturero, tama po ba yung sepulturero? Ano po ba sa English? Sepulturero. Hindi, basta yun na po yun. Yung nag-aasikaso sa mga, talagay mo na, sabihin na lang natin, St. Peter. O St. Australia, sabi. Kumbaga sa Pilipinas po, gano'n. Napag-uusapan lang po kanina. So yun na nga, ang sabi nung nag-aasikaso, yung biyanan mo, kung dito siya inilibing, it will only cost you $150 US dollars. Dito na natin siya ililibing. Pero kung i-repatriate mo siya, iuwi mo siya sa inyo, it will cost you $5,000 US dollars. So sabi ganun. Siyempre, kung kayo yung manugang, ano pipiliin nyo? Alam niyo ba wala si Genesis yung nung manugang? Sabi niya, it's okay. I'll bring it home to my hometown. Di sabi nga, nagtaka yung sepulturero. Sabi niya gano'n. Kasi sa Israel, doon na, mura na eh. Bakit pa iuwi? Siguro, $150. Pinagpalit mo sa $5,000, di ba? Gumastos. So sabi ng sepulturero sa husband, bakit iuwi mo pa? Sabi niya gano'n. Ang sagot nung husband. Dali, inisip ko. Ano pa po yung tao? Ang sabi nung husband,
ko dito sa Israel. Kasi nung 2,000 years ago, may namatay dito. Tapos after 3 days, nabuhay. Kaya uuwi ko na lang. So, joke lang. Right? Dahil si Jesus lang po ang nabuhay ng mga buhay. Yung po ang tandaan natin, ha? Right? Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, wala po tayo dito. Amen. Amen. And yun po, na ibinigay ng Panginoon ng kanyang dakilang anak na si Jesus. Kaya tayo po'y, kaya may tinatawag ng Kristiyano. And that's who we are. Right? Amen. Sige po, balik na po tayo. Balik na po ulit tayo dito sa Hong Kong. Amen. Amen. So, yun nga po, why do we fail to grow spiritually? First, there is no instruction. No instruction. Meaning, wala nag-instruct sa'yo. Right? Walang gumagabay sa'yo. Amen? Next is, we neglect to read the Bible, pray, and attend church. Amen? We neglect to read the Bible, pray, and attend church. Di po ba? Kaya tayo we fail. Next, thirdly, negative influence of others. Right? Di ba ba? Some peer pressure. Right? Pag may mga gathering for the church, kumbaga, mas madali ka na-influensya ng iba na you spend time with other things than what is you think will grow you spiritually. Amen? And number 4 is unsure of what we believe. Unsure of what we believe. Right? So, very important po na our belief system is the compass of our life. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, doon tayo na nadadala. Di po ba? Kaya napaka-importante na sigurado ka doon sa pinaniniwalaan mo. Amen? Tayo po ay nakakasiguro doon sa pinaniniwalaan natin. Dahil ang ating pinaniniwalaan ay ang Diyos na buhay, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kanyang salita, ang siya pong gabay natin sa ating pananampalataya, sa ating pinaniniwalaan. Amen? And next po is, why do we fail to grow spiritually is because of the lure of the world system. Di ba? Naiengganyo tayo ng mundo. Lure of the world. Di po ba? Andiyan po yung alcoholism. Di po ba? Yung drugs, vices. Di po ba? Pornography. Very rampant po. Very na po yun sa social media. Yeah? Kaya kailangan po talaga natin watch. Yung question niya ng pastor last time. Watch and pray. Yeah. Be watchful of ourselves. Amen. And next po is we doubt God. Diba? Nagdududa tayo sa kakayanan ng Panginoon. Yun ang mga kaya ka hindi nag-grow spiritually. Right? Yung bang nakatuon ka lang sa kakayanan mo, na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, pinagdududahan mo yung kakayanan ng Panginoon. And lastly po is defeat in an area of temptation. Diba? Natatalo tayo sa mga temptasyon. Amen. So, eto naman po, ang isi-share ko naman po next is, dito po sa nilista ko po is, yung the evidence of our growth. Ito po, maganda po ito. Evidence of our growth. Right? Parang guidelines. Pwede na po natin sabihin guidelines or na maging pantunan natin, di ba? Kung pwede po natin siyang balik-balikan po sa
na guidelines. Amen. So, evidence of our growth. First po is, we are increasingly aware of our sinfulness and weakness. Yun nga po. We are increasingly aware of our sinfulness and weakness. Nagiging sensitive tayo doon sa mga mali natin nagagawa. Yun po yan. Naging aware tayo kung mali yung nagawa natin o nagkasala tayo. Second, our response to sin in our life is quick, involving genuine repentance. Ulitin ko po, our response to sin in our life is quick, involving genuine repentance. Meaning, once we fail, once we done something wrong, baka alam mo na nagkasala ka sa Panginoon, yung ano ka agad, naranatal ka ako, humingi ka agad ng patawad sa Panginoon. Amen. So, nakakaranas po ba tayo ng ganito? Wow, maganda. Meaning, we are growing. Pero hindi lang yun po, marami pa po. Yeah. Pangalawa pa lang po yan. And dito po sa mga susunod, we can check it on ourselves, examine ourselves. Amen. Thirdly po, our spiritual battles become more intense, and yet we still rejoice. Ulitin ko po. Our spiritual battles become more intense, and yet we still rejoice. Amen, di ba? Malalaman mo na nag-grow ka, yung nakaka-experience ka ng maraming umaano sa'yo, but your heart is, you feels, confident ka. Yun. Di ba? Na nakakapag-rejoice ka sa Panginoon dahil alam mong maitatawid ka ng Panginoon. Yes. Amen. And then, next, we see trials and temptations as opportunities for growth. Amen. We see trials and temptations as opportunities for growth. Yun nga po, pag dumaan ka man ng mga pagsubok or any temptation, yun po ay opportunity for growth. Dahil doon mo na i-exercise yung faith mo. Amen. So, another evidence of our growth is we view service to God as a high honor, not a burden. Ulitin ko po. We view service to God as a high honor and a burden. Not a burden. Sorry. We view service to Him as a high honor, not a burden. Amen. Di po ba? Na yung pinaglilingkuran mo ang Panginoon na may masayang puso. Di ba? Hindi siya kabigatan. Di po ba? Amen. That's an evidence na ikaw ay nag-grow. Next is, we are able to view everything as coming from Him. We are able to view everything as coming from Him. An evidence po talaga na ikaw ay lumalago sa Panginoon ay maganda man o pangit ang pinagdadaanan mo. Alam mo, inallow ni Lord na mangyari yun sa'yo because He wants you to grow. Amen. Po. Kaya yun po ang magiging perspective nyo sa bawat bagay na mangyayari sa inyo, yung mga pinagdadaanan nyo. Right? Amen. Yun po ang evidence na ikaw ay nag-grow. And next is, we sense our faith growing stronger. Di ba? Tumitibay yung pananampalataya mo. Next, medyo marami po siya. We spend more time in worship and praise. Do we spend more time in praise and worship? Kayo po. Kumbaga, individual po ito. Yeah. And it's really good po. Di ba? Pag yung feeling na, kasi meron tayong mga individual praise and worship. Minsan, nadadala ka na lang po, no? Yung
Isa kahit naglalakad ka, Yes. kinakanta mo, praise the Lord, right? Yes. Pero napas lalo masarap pag sama-sama po tayo nagpupuri sa Panginoon, di po ba? Yeah. Yun po ang evidence na you are growing. Amen. And then, our desire to obey God becomes more intense and sin is less attractive. Amen. Our desire to obey Him becomes more intense and sin is less attractive. So, isa yun po yung sa evidence na you are, kumbaga, design mo lagi na mas gusto mong mapapurihan ng Panginoon kaysa yung mga bagay na, di ba, na the opposite. Right? Because God wants us to be sanctified. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin, na we should live in a sanctified life. Di ba? And God wants us talaga na maging katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang intention ng Diyos sa atin. So, even kung anumang age tayo ngayon, di ba? Yun ang intent ng Panginoon na mag-grow tayo, grow spiritually, and becoming more like Jesus until the end of our life. Di ba? Until makatagpo na natin, tuluyan natin makasama ang Panginoon. Yung nga po, naalala ko nga po, yung lagi pong senior before na, yung what is true success. Diba? Yung true success is becoming God, what God wants you to be, and to do what God wants you to do. And in the end, saying, good and faithful servant. Diba? Welcome to my yeah. Opo. Kaya, yun nga po. Yun po ang maging hangarin natin na that is the true success. Amen. So, sana po tayo. And then, next po is another evidence of our growth is we are eager to share what Christ is doing in our life. We are eager to share what Christ is doing in our life. Yun po. Evidence po yun ng growth na yung sa bawat pagkakataon, di ba? Sa maraming oras sa buhay natin is na ipapahayag natin sa iba yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Na yung lagi mong ina-acknowledge yung ginawa ni Jesus sa iyo. Yung kung paano kanya binako. Amen. And yun nga po, na maging let's be bold lang po to stand for Christ. Yung testify, di ba? Pag may magkaroon po ng pagkakataon na mayroon kang testimony, alam mo na galing sa Panginoon, just stand and i-share dahil makakapagpala din po kayo dun sa iba right? Amen. Yun po, evidence of our growth. And next po is, we experience an ever-increasing awareness of His presence. We experience an ever-increasing awareness of His presence. So, yung po ang evidence, isang evidence na tayo lumalago is nakaka-experience tayo na lagi tayong aware na, the whole Jesus is beside you, di ba? Na nagiging more sensitive ka doon sa kinikilos mo, sa sinasalita mo, dahil alam mo si Jesus ay katabi mo. Amen. Right? Imagine mo po, di ba? When Jesus is beside you here, meron ka bang mukhang gumawa ng kasalanan? Meron ka bang mukhang gumawa ng laban sa kagustuhan ng Diyos? Hindi po, di ba? So, right. Yun po ang isang evidence na we are growing, na sensitive po tayo lagi dun sa kinikilos natin. Right? Amen. Kung kahit anumang sitwasyon ka man naroon. Amen. And next is, we guard our private devotional time. We guard our private devotional time. Ang tanong po, do we have our own private devotional time? Amen. Ito pong side na to, dito po ako tinamahan.
Right? It says here, we guard our private devotional time. So you are expected to have a private devotional time pala. Ang sakit pag tumagusgus sa ano mo na nagkakaroon ka lang ng devotional time to God on your free time. Di ba? Yun po yung, doon po ako tinamaan. Ang sakit po, no, na sabi, bantayan mo yung private devotional time mo. Eh, yung ina-apply ko sa sarili ko to, Lord, parang wala po. Ang sakit. Lord, sorry po, wala. Parang wala po akong private devotional time. Di ba? Yun po ang masakit eh. Yung, ang kasarapan ng salita ng Diyos. It will hurt you dun sa bagay na hindi mo nagawa. Yung dapat mong ginagawa na hindi mo ginagawa. Yun. Amen. And, yeah, because as a born again Christian, as a child of God, dapat meron po tayong bonding time with God, yung devotional time with God. Kasi we are called to devote ourselves to God. Right? So, yun nga po, na ang evidence ng ating paglago is we guard our private devotional time. So, once you have your private devotional time, you should guard it. Dahil, kasi kung yung nga po magiging in your spare time lang or ano, ang devil gusto niyang kanyang ilayo sa Panginoon eh. So, he will make you busy. But, kung meron ka nang inilagay na oras, na time sa ano na yun, ng devotional time mo, you will fix on it, nakapix ka ron. Hindi po ba? Kaya, yeah, it's an encouragement po, and isa rin po ako sa, and yun po, tinamaan po talaga, tinamaan po talaga ako rito sa ito pong, sa part po na ito. And, yeah, we are all reminded po na let's have our private devotional time with God in times of praying and reading His Word. Amen. Yan. Ano na lang po, 4 na lang po natitira. Amen. So, kaya yun po ang tandaan natin na what we feed our body, di ba? Siya yung nagpapalago sa atin. Di ba? Yung kumakain tayo. Diba? Kung maganda yung kinakain natin, pagiging maganda yung ano natin, yung katawan natin, di po ba? But if we feed our body with a lot of sweets, a lot of, di po ba, mga bad, hindi magiging maganda yung katawan natin. It's the same with our spirit. Amen. Di po ba? Ang food natin is the Word of God. Di po ba? Kaya tayo lalago through the Word of God. Amen. So, next is we love to spend time alone with God. We love to spend time alone with God. Meaning you are growing if you love to spend time alone with God. Di po ba? Hindi yung parang pupunta ka sa church or pupunta ka or whatever activity is parang hinihila ka ng ano mo lang. Pero pinipilit mo lang yung sarili mo. Right? But if you are, you're going dahil mahal mo ang Panginoon. Di po ba? Yun ang ebidensya na lumalago ka, kapatid. Lumalago ka na. Di po ba? Na ang bawat mga gawain is masaya mo pinupunta dahil you are in love with God. Amen. Amen. And alam ko po na marami po sa atin ay ganyan. Amen. Amen. And next, we desire to give more. Ang dami po ng guidelines po natin, no? Kaya, pag gano'n po, balikan na lang po natin yun. Masarap pong balikan siya eh. Pag minsan, kasi gano'n din po ang ano ko eh. Meron po akong mga katanungan sa Panginoon. Nagko-grow nga ba ako? When I go into it, uy, nakikita mo rito, no? It's maganda po, ano po talaga siyang guideline kung ano na yung sitwasyon sa iyong pananampalataya. Amen. So, yun po. Ang evidence na nag-grow ka is
you desire to give more. Meaning kasi, dahil marami ka nang tinatanggap sa Panginoon, diba? You give more. Right? Nagiging generous po ba tayo? Amen, Lord. Amen? Generous not only on your money, but generous on your time. Amen. Diba? Spending with your neighbors na nangangailangan ng oras mo. Amen? And another po, last two na po. We have a growing hunger in our heart for God. Amen. We have a growing hunger in our heart. Amen. Patuloy tayo nagugutom. Yung puso natin nagugutom sa Panginoon. And lastly, we feel God's love. We feel God's love. Right? Kahit sa bawat yugto ng buhay mo, nararamdaman mo, mahal ka ng Panginoon. Right? Yun po kasi ang katotohanan bilang a child of God. Na mahal tayo ng Panginoon. Na kahit tayo nagkakasala, hindi may babali yun. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya kung magkasala man tayo, pangako niya, patatawarin niya tayo if we repent. Right? Diba sa First John 1:19 po ba? Yeah. Amen. And doon po siya tatapusin yung message po for this afternoon. And praise the Lord dahil yun nga po talagang ang gusto ng Panginoon ay tayo po'y lumago. Lumago spiritually. Amen. Amen. And kung saan mang larangan tayo nakalagay ngayon, pwede tanungin natin ang ating sarili, ako nga ba'y lumalago? Diba? Mayroong mga bagay ba sa sarili ko na mayroon pang pinagkakapitan, yung sumasagabal para ako makalumago. It's either be kasalanan or whatever na nakakapagbigay-bigay sa'yo. Ihingi na po natin ang tawad sa Panginoon at bitawan na natin yun. Bitawan na natin yung nakakasagabal. And yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun ang will ni Lord sa atin. Amen. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah. We praise you, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, at paglalahad ng inyong kagustuhan para sa amin, Panginoon. Gusto nyo nga po, Panginoon, na kami lumago sa aming pananampalataya, lumago ang aming espiritualidad, O Lord God. Hindi nga po ito lalago, Panginoon, kung malayo po kayo sa amin, Panginoon. Pero hindi nga kayo malayo sa amin dahil kayo nga po ay nasa amin na, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas at aming tanging Panginoon. Magagawa po namin maging banal, O Lord, dahil kayo po ay nasa amin. Ang inyong pong banal na Espiritu, ang siya pong gumagabay po sa amin. Maraming salamat po, Lord God, and binibigay po namin ng papuri at kalwalhatian lamang sa inyo. In Jesus' name, Amen.